Hey guys! Welcome to my channel. Usapang Mosin na gan tayo. Tawag ng Russians, Mosinka. Mosin na gan, 1891 to the present. So 1891, more than 100 years na to. More than 100 years, no? So ito yung kanilang main battle rifle nung panahon na yon. It shoots the 7.62 by 54R. R meaning rimmed. Kakaiba to, no? Kasi rifle siya pero may rim. Ano yung may rim? Usually yung may rim, yung mga bala ng revolver, di ba? So ito, may rim, oh. Meron siya sa sabit, no? Pwede siyang gamitin sa revolver kung sinong may malakas sa loob na gagawa ng revolver na ganito kalaking bala. So, para ma-imagine nyo, 7.62 siya by 54R. Yung 308, 7.62 by 51. So, mas malaki to sa 308. Mas malaki to sa AR-10. No? Kasi 7.62 by 54. Nakalimutan ko yung 30 yard 6, sorry. Mas malaki yata yung 30 yard 6 dito. Pero kita nyo, this is a nasty round. Kita nyo yung projectile na tatama sa inyo. Nakita ko ng mga ganitong YouTube videos, shooting videos. Kaya niyang magwasak ng ng hollow blocks eh. Parang steel core siya oh. Steel core yung steel tip. Yeah, kakaiba nga, meron ba kayong ibang alam na bala ng rifle na may rim? May rim sa dulo. Di ko lang pati nilagyan na rim sa dulo to. Pang revolver lang ang rim eh. Ang may rim like 38 Special, 357, 44 Magnum, may rim yun. 22 LR, may rim pala. 22 Magnum, may rim. Eto, meron. Rifle round. Anyway, so, surplus ammo na rin to. Matagal na. So, initially talaga, gagawa ko ng video about my ammo stockpile. And finally, nahanap ko na yung bolt nito. Doon sa isang hater ko nagsabi, yung pinapakita ko daw ng Mosin, hindi naman daw pumuputok. Akala niya for display lang to kasi walang bolt. Eh, nahanap ko na ito. Ito yung bolt niya. So, pag insert nito, diretso lang, straight. Tapos, kalabitin mo yung trigger. Napakasimple ng design, pero solid eh. No? Solid. Kasi, napansin ko sa mga modern na bolt action rifles, makalog, hindi flimsy, yun siguro yung word, pero ito solid, lalo na sa lock up, no? Kita niyo yung time na ginawa ito, I think during war era, may gera na. Bakit? Kasi hindi pulido yung metal. Yan, may mga rough area. Hindi ko mapapakita. Makikita nyo ba? Yan, hindi pulido yung bakal. Kasi at that time nung gera, World War I, World War I, World War II. Pero mostly World War I to eh. Kasi World War II, AK na yung gamit nila eh. World War I, kailangan nila mag-produce ng maraming rifles. Kaya madalian, hindi na kailangan pagandahin. Kaya may mga rough parts. Makikita nyo ba? Anyway, so, ito yung aking Mosin Nagant project. Kasi sabi ko, sayang naman, yung caliber niya, aabot ng 800 yards, 850 yards, yung capability ng rifle. Tapos, open sight ka lang. Open sight, hindi mo na makikita yung target mo ng ganong kalayo. Sabi ko, para ma-maximize, siguro kailangan may scope. So parang gusto ko nang i-abandon yung project na yon, ibalik ko na lang uli yung iron sight, yung rear sight niya, no. Kasi dati nung naglagay ako dito ng scout scope dito, aim pangalan ng scope, sinira niya yung scope. Sinira niya yung recoil, kaya sumira ng scope. Malakas ang recoil nito, no. So sinira niya yung scope, kaya sabi ko baka baka hindi ko nagawin ituloy ito, tanggalin ko na lang ulit itong mounting system ng scope, balik ko na lang sa dati. Kasi problema pa dito, pag i-scope mo, dapat i-bend mo yung bolt kasi straight yung bolt niya pag tinaas mo ganyan, sasabit sa scope, diba? Sasabit sa scope. Kaya hindi din
mas maraming kang gagawin. So, mas maganda siguro, ibalik ko na lang sa dati. Rear irons na lang, huwag ko na lagyan ng scope. Some guns, some rifles are not meant to be scoped. Although, kung napanood nyo yung Enemy at the Gates, sniper scope yung M9130 niya na Mosin Nagant. Okay? Yung scope niya naka-attach sa side ng receiver. Ito yung receiver, naka-attach dyan yung scope. Talagang from the factory yun. I was wondering nga na gawin ko yun kaso masalimuot eh. Ayoko magkamali. Pag nagkamali ako, masisira lang to, sayang. Uukaan ko yung kahoy, tapos magdidrill, magtatap, welding. Masyadong risky. Sabi ko, okay, sayang. Maganda pa naman yung condition niya kahit may mga scuffs and scratches. Ganda yung condition nito, no? Yung bore nito, it's clean. Yung rifling niya, it's clean. Walang pitting. Walang kalawang-kalawang. Okay, kakaiba pa pala yun nito, yung safety. So, kita nyo, siguro ba't walang safety? Hindi. Naisip nila yan. So, pagka nag-load ka, anyway, built-in ang magazine nito, no? 5 round yata ang capacity. Pag charge mo na, nilock mo, so ready to go yan. Kakaiba ang safety nito. Aatras mo to, tapos twist mo pakaliwa. Yan. Yan ang safety. Ganon mo. Ayan, dead na yung trigger. Kaso nga lang, delikado, no? Mahirap. Kasi baka mamaya, mabitiwan mo. Yan, dead trigger na siya pagka ganyan. So, para ibalik mo sa fire position, safe direction. Lakas pumalo, no? Narinig nyo? Kasi nga, military rifle, military round na ginagamit nila, Berdan primed. Berdan prime. Yung primer na ginagamit nila, Berdan matigas. Matigas ang primer. Kaya kailangan malakas yung niya, yung palo ng firing pin. Okay, so, yan siya. Nung binili ko to, dumating, flooded ang market. Flooded ang market no. Wala akong kaalam-alam sa Mosin Nagant. Pumasok ako sa bagong bukas na gun store dito sa area namin. Dami nag-aagawan, no? May mga crates dyan. Yung iba nga, nakikiusap pa na bilhin daw nila yung crate, yung pinaglagyan. Wala akong alam siguro dahil magiging collectible. So, bumili ako ng isa. Sabi ko, sige na, bili ako isa. Kasi at that time, ang bibiliin ko yung Springfield XD na pistol. Ayun, at that time, napakamura niya. $99 hairs lang siya. So, naging paboritong weapon to or gun ng mga preppers dito. Bakit? Sa $99 hairs, ilan ang pwede mong bilhin? Armasan mo yung buong pamilya mo. And when the time comes, pupwesto lang kayo sa elevated position. 800 yards ang capability nito. Magpakawala ka ng 7.62 by 54R. Kahit nagtatago kahit siguro behind cover, kahit kayang tamaan. Kasi nga yan, steel core yata to eh. Ano ibig sabihin ng steel core? It will penetrate armor. Diba? So, paborito to ng mga preppers. Mga preppers dito sa US. May kasama pa siyang cleaning rod. May kasama to, kompleto to. Yan, sling, cleaning rod, bayonet, tsaka oil na container. Tama. At tsaka pouch yata para sa stripper clips ng bala. So, complete. Nanghinayang nga ako, isa lang ang binili ko. Kasi sabi ko, bolt action, ganyan. Parang ang baduy. At that time na mahilig pa ako sa mga tactical. Okay, pero when I did my research, sabi ko, sayang. Sana pala bumili ako ng iba pa. Ganyan, kaya pala pinag-aagawan. Pero buti na lang, bumili ako online. At ang pinili ko talaga, ito. Ito yung tinatawag nilang hex receiver. Hex. So, mas collectible to. No? And ginawa to pre-war, bago nagkaroon ng gera. Kaya pulidong-pulido, walang rough spots. Pulidong-pulido siya. Ayan, safety check. Parehas din ang action, kaso mas maganda ang quality. So, before war, bago magkagera,
mas maganda ang quality ng mga barel kasi hindi sila nagmamadali mag-produce. During the war, madalian yan. Kailangan isa lang kasi kailangan nila ng mga 10,000 na barel, 100,000 na barel. Ganon. Ito, mas smooth to. No? Collectible to. Isa pride and joy. Kaya pinakatago-tago ko sa gun safe ko. Kaya nilabas ko ngayon kasi gagawa sana ako ng isa pang video for my gun, ammo. Sabi ko sabay na. Ammo stockpile. Tapos yun nga, kanina gumawa ako ng zombie apocalypse video. Sabi ko, okay, since nakalabas na, naka-open na yung gun safe, tapos yung type of wood. Ganda rin eh, oh. Tapos ang haba, M9130. 1891 yata to. Tapos sayang, hindi ko dala yung may markings eh. May mga markings to, no. Ish vest, talagang Russian talaga. Russian naman to parehas. Pero, yan, compared sa ibang rifles. Kaya nung si Charles nagulat siya nung sinabi ko na sabi ko meron ako Mosin Nagant. 4, sabi ko. 2 Russian. Hindi, isang Russian. I think Polish to eh. Hindi ko alam kung Polish o Russian to. Kasi natakpan ko na eh. Pero isa, itong aking hex receiver, sureball na Russian to. Ishves yata. Ishmash. Russian yan eh. Hindi ko lang alam kung Polish tong isa. Okay. Tapos meron akong 2, yung type 53. Variation din siya ng Mosin, kaso Chinese type 53. Scout rifle yon. May built-in na bayonet. Ito wala, nakahiwalay yung bayonet nito kasi ang haba nito eh. Ang haba. No, sayang pala, sana binaba ko. So, ayun siya. Buti na lang, gumawa ko ng video about the Zompok. Nahanap ko yung bolt, yung bolt niya. Okay naman. Ayan, nahanap ko. Minsan talaga, pag hindi mo hinahanap, mahanap mo eh. Pero nung hinahanap ko, hindi ko talaga mahanap. Saan ko ba siniksik to? Kasi tinabi ko muna tong project na to. Sabi ko, abort. Alanganin. Kailangan mabend yung bolt ko muna. Pag pinabend mo to sa eBay, ang mahal eh. Kasi presyo ng bili ko dito sa buong rifle. Kaya sabi ko, wag na. Iano ko na lang siya as yung stock. Ibabalik ko na lang siya sa stock. And anyway, meron naman ako ibang barrel na naka-scope. Pero ito, napaka powerful ng round nito, no. Ito yung hex receiver ko, no. Yung iba ginagamit pa nga itong hog hunting eh. Talagang taubang baboy ramo. Sa lakas ng 7.62 by 54R. Yan, usapang Mosin Nagant. Enemy at the Gates, yung Jude Law, no. Meron akong 2. Isang Polish at saka isang Russian. Russian to. Itong aking pride and joy hex receiver. No? Talagang kailangan ko na rin palang i-oil. Matagal na hindi na ilalabas. So ayan guys, for gun guys like me, hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. Ito yung kanyang sight. Hindi ko alam kung pwedeng kabitan to ng grenade launcher. Pero ayan, depende sa distance. Pero sabi ko nga abot hanggang 850 yards. Pero siguro kaya 900. Kung makikita mo pa yung target sa ganung kalayo, open sight. Ganun siya kalakas. Ganun siya kalakas. Yan, ganun kalakas pumalo yung hammer niya. Anyway, guys, ayan, nirevisit ko lang, Mosin Nagant. So, doon sa heater ko, oy, gumagana po yan. Sabi niya, hindi raw pumuputok. Ba't hindi? Anyway, yan. Mosin Nagant, 7.62 by 54R. Click, like, and subscribe, guys. See you next time. Bye.